Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:03 sa aga. Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Dali na, tuloy ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Dali na, tukibon ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kalulura. Tukib, 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 Western Visayas. Tukib, 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 Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tugtog alas 10:55 sa aga. Tukib Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Dali na, Mayong aga Luzon, Visayas kag Mindanao. dali na, tukibon ang mga Live nyo kami nga mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. dali na, tukibon Adlaw kita sang Miyerkules, araw ng Kagitingan, Abril 9, 2026. sa rehiyon. Libut Welcome sa panibag-o naman nga edisyon sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Akong inyo katukib, ang inyo kaupod, Hope Torrechante. tukibonta ang Western Visayas. Another day, another topic, another guest ang aton makaupod. Sa problema pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Very excited kita mga kabyanan bangod sini nga aga. Tukibonta ang Western Visayas. Makaupod naton ang nagkampyon sa Philippine Trail Running Championship nga ginhiwat sa San Remeo Antique, Saysayan kagkut. 80 kilometers. Tukib Long Trail Men's Category. Visayas. Ang bugal sang probinsya sang Iloilo, of course, sang banwa sang Igbaras, si Sir Jobert Elmagin. Ang Western Visayas. Ibaloon natin later with Sir Jobert kung ano bala ang iyang nga mga pagpanghanda para mangin kampyon no sa Philippine Trail Running Championship nga ginpasakupan no sa mga nagkalain-lain nga mga elite athletes no gikan sa nagkalain-lain nga bahin sa pungsod Pilipinas. Tukibon, dali na. Yes, you heard me right mga kabyanan, elite athletes no. Di ni sila basta-basta nga mga atleta. Sa rehiyon. Endurance athlete ni sila mga kabyanan, ultra marathoner. Imagine 80 kilometers sa kabukiran sang San Remeo Antique. So kung may mga pamangkot man kamo sa aton nga dinapit karon kay makaupod siya naton later live via Zoom. Pwede nyo i-comment sa aton nga comment section para mapalabot naton no kay Sir Jobert Elmagin. Sa problema pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Tukibon, dali na. And as mentioned mga kabyanan, subong nga adlaw ginasaulog naton ang araw ng Kagitingan, Abril 9. Kung sa diin, no, ginpangunahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Sayang kagkultura. ang 84th anniversary sa nga araw ng Kagitingan o kon Day of Valor.
sa dambana ng Kagitingan sa Mount Samat National Shrine sa Bataan subong nga adlaw. So ang tema sa selebrasyon sa Araw ng Kagitingan, Ang Western Visayas, giting ng bayani pamana sa salinlahi. mga solusyon sa problema pinaagi sa siyensya. So gina-highlight no sa selebrasyon sang Araw ng Kagitingan, especially dira sa programa nga ginhiwat sa Mount Samat National Shrine sa Bataan, Tugibon ang mangugar sa ang kaisog, sakripisyo kag patriotism sa mga Filipino veterans. O madumduman nyo mga kaabyanan sang March 18 yan no diri sa aton sa Isla Sang Panay, Guimaras, and also sa sa Romblon no ginsaulog ang Panay Victory Day or Panay Guimaras Romblon Victory Day. ang Western Visayas. So subong yan nga adlaw no, Dalina, tugibon Araw ng Kagitingan o kon Day of Valor naman yan no ang aton ginadumdum. ang mga solusyon sa problema. So kadungan ini mga kaabyanan sa 2026 nga Tugibon, dalina, observance no sa Philippine Veterans Week slated April 6 to April 13. sa rehiyon. So ginatamyaw man naton ang mga veterano no sa diin man nga bahin sang pungsod Pilipinas kabay pa no. Tugib, Tagaan gid kamo sang maayong lawas. dalina, tugibon ta ang Western Visayas. Dalina, Kay may mga World War II veterans pa kita mga kaabyanan diri sa aton sa Panay no suno sa Pivao. pinaagi sa siyensya kag teknolohiya. May ara pa kita sa mga nabilin nga mga World War II veterans no. But most of them mga centenarians na o kun 100 years old and above. Tugibon ang mangugar. Meanwhile, no, para naman sa mga post-war veterans naton, saludo kita sa ila, no. Inang mga post-war veterans naton ang mga miyembro sang Armed Forces of the Philippines, no. Western Visayas. Gina-recognize man naton mga kaabyanan ang ilang effort no panikasog, ang ilang sakripisyo para sa pungsod Pilipinas. Dalina, tugibon ta ang Western Visayas. Dalina, Meanwhile, no, sa ato naman nga padayon nga pagbantay sang lakat sang panahon, nahon, hibaluan ta, kanlaon bantayan. kag of course no sa padayon nga pagbantay sang bulkang Kanlaon, i-check naton with DOST Pag-asa kag DOST Fivox ang pinaka-latest nga bulletin. Nahon, hibaluan ta, kanlaon bantayan. Alerto kita, stay safe, stay ready. Pamatian na. Stay safe, stay ready mga kaabyanan. So gina-encourage gid nato no ang aton mga tagpalamati nga regular nga i-check no ang lakat sang panahon pinagi sa DOST Pag-asa kag sa DOST Fivox para sa mga updates sa linog kag bulkang Kanlaon. Panahon, hibal. Subong nga mainit o kung mapaang ang tiyempo, no? Stay hydrated. Ready, pamatian na. Nagalabot na mga kaabyanan sa 40 ang aton nga heat index. Lakat sang panahon, hibaluon ta, kanlaon bantay. Subong ayhan, no? Nga adlaw, i-check naton with DOST Pag-asa kung kamusta no ang aton nga lakat sang panahon. Lakat sang panahon, hibaluon ta, kanlaon bantayan. Alerto ki. Yari na sa aton nga piyak nga linya mga kaabyanan si Engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa, Iloilo. Engineer, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Hi, hello, maayong aga. Muna ang aton latest weather update para sa dukaran nga adlaw sang Thursday, April 9, 2026. Ridge of high pressure area ay naga-extend over northern kag central Luzon.
Kag ang tropical depression nga ginamonitor naton nga yara sa sagwa sa aton Philippine Area of Responsibility ay orihin nga nasiplatan nga may kalayon 2,845 km east of northeastern Mindanao. May maximum sustained winds ini nga 55 km per hour kag gastanas nga up to 70 km per hour. Ang iya hulag ay west-southwestward at 10 km per hour. So sa dakaron ang ini nga bagyo nga ginamonitor naton ay wala pa ni ka direkta nga epekto diri sa aton. Kag diri naman sa Western Visayas, generally fair weather man kita. Pero wala man natong ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated nga mga pag-ulan, pangalat kag panago-ob duga sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon east to northeast nga magadalas ang makanay tubtob makasaran nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature naton generally nasa 24 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kag ginang alas 5:42 kag ginang aga kag magatunod ini alas 6:01 karon sa hapon. Kag ang aton forecasted maximum heat index para sa dakaron nga adlaw ay yara sa may 41 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update. Halin diri sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Madamo gid nga salamat, Engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa, Iloilo. Lakat sang panahon, hibaluan ta. Meanwhile, mga kaabyanan, para naman sa aton nga padayon nga pagbantay sang Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental. Yan na. Sa pinakaulihing nga buletin sang DOST FIVO, Punta ka, yara sa alerto kita. 12 ka volcanic earthquake kag isa ka volcanic tremors ang naglawig no sa 43 minutes ang nabalhag sa Bulkang Kanlaon sa makaligad nga 24 oras. Ang panahon, Samtang ang asupre ko ng sulfur dioxide flux sang bulkan sang Abril 8 naglabot naman sa 1,524 tons. Sa gihapon may mga ground deformation nga nabalhag ang aton nga DOST FIVOX, and of course no naga-maintain sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon. panahon, hibaluan ta. Kanlaon bantayan. So that's it mga kaabyanan para sa aton nga padayon nga pagbantay sang lakat sang panahon kag ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island region. Problema, pinagi sa siyensya kag teknolohiya. Philippine Standard Time 10:16 sa aga. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, aton na nga makaupod ang champion sa 80-kilometer long trail men's category sa Philippine Trail Running Championship nga ginhiwat sa San Remeo Antique. Makaupod naton ang ultra marathoner elite athlete nga si Sir Jobert Elmagin. Bantayan mga kaabyanan sa pagbalik sang Tukib. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hehe, hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos.
Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Philippine Standard Time, alas 10:19 sa aga. Dali na, tukibon ta ang Western Visa. Sa gyapon mga kaabyanan, ini ang programa tukib ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo, kaupod si Hope Torrechante. Siyensya at teknolohiya. Tukibon, dali na. And as promised mga kaabyanan, another day, another topic, another guest ang aton makaupod. Sini nga aga, makaupod naton ang nagkampiyon sa Long Trail 80-kilometer men's category sa Philippine Trail Running Championship nga ginhiwat sa San Remeo, Antique. So abi-abio naton diri sa Radyo Pilipinas Iloilo mga kaabyanan ang ultra marathoner, isa ka elite athlete gikan sa probinsya sang Iloilo, si Sir Jobert Elmagin. Sir, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi sir, good morning. Tukibon ta ang Western Visa. I-request lang natin si Sir Jobert no nga on ang iyang mic and of course no ang iyang cam para makita man naton ang iyang itsura while we discuss no sang iyang experience sa ginhiwat sa damlaglang Philippine Trail Running Championship. Tukibon ang manguga. Sir Jobert Elmagin ang aton nga ultra marathoner. Sir, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, no. Again, i-check natin ang mic ni Sir Jobert, no. Sir Jobert, basi pwede mo ma-on, no, ang imong mic para mabatian ka namon, no. Yes. Sir, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Dali na, tukibon ta ang Western Visayas. Dali na. Tukibon ang mga solusyon sa problema, pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Tukibon, dali na. Tukibon ta ang Western Visayas. So sige, i-check natin liwat, no, if may audio na si Sir sa aton nga piyak nga linya. By the way, live naton nga ma-interview si Sir Jobert Elmagin, pinaagi no sa Zoom subong nga adlaw. Sir Jobert, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Siguro i-ask natin si Sir nga magpalapit sa mic, no, para or i-on yang iya volume sa mic para na batian nato ng iya nga mga sabat, no, sa aton nga mga pamangkot later. Tukibon, dali na. Tukibon ta ang Western Visayas. Dali na. Tukibon ang mangugar sa rehiyon. Libuton ta, ibaluon ta, kasaysayan kag kultura. Tukib, 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 Western Visayas. Tukib, tukib,
Anyway, mga kaabyanan, para mas mangin manami nung aton nga interview with Sir Jobert, itingwaan nato nung mangin manami ang aton nga koneksyon sa iya. Magahatag lang kita no sang pila ka mga pahanumdom kag pahibalo. Dalina, tukibonta ang Western Visayas. Dalina, tuloy ang mga solusyon sa problema, pinaagi sa siyensya at Time to celebrate teknolohiya. kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, senior years in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. A moment for you. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Teka. Chill ka muna. Nag-fact check ka ba bago ka mag-react? Huwag palaging hot. Take your time to verify info and facts. Always check where, when, why, who, how, and what the facts are. Read again and verify para winner tayong lahat. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Philippine Standard Time 10:26 sa aga. Visayas, Dalina. Nagyapon mga kaabyanan, ini ang programa Tukib ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. We're still trying our best no nga makakuha sang manami nga koneksyon with Sir Jobert Elmagi ng aton nga ultra marathoner, nag-champion lang naman sa 80-kilometer long trail men's category sang Philippine Trail Running Championship sa nga ginhiwat no sa San Remeo Antique. So, yari na mga kaabyanan, no, si Sir Jobert Elmagin, ang aton nga ultra marathoner. Sir, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Tukibon ang mga solusyon sa problema, pinagi sa siyensya kag Sir Jobert, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. ang mga lugar sa rehiyon, libutong tahibaluan ta kasaysayan kag kultura. Tukib Western Visayas, tukibon
Looking on the Western Visayas. So yari na mga kabyanan, hopefully no final na ni no malabot na naton si Sir Jobert. Sir Jobert Ilmagi ng aton nga ultra marathoner. Sir, maayong aga, welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning, ma'am. Good morning sa tanang. Salamat po natin isang Sir, ikaw no ang nagkampiyon sa sandamlag lang sa ginhiwat nga Philippine Trail Running Championship sa San Remeo Antique 80-kilometer run no men's category long trail. Anong imo nangin reaksyon upon knowing nga ikaw ang kampiyon sa sininga category? Same feeling every time nga makadaog ka happy and satisfied nga nakapot mo muna nga competition kag fulfillment sa yeah. Sir, ano ka budlay no ang imo nga naeksperyensyahan sa ginhiwat nga Philippine Trail Running Championship? Hatagi kami no sang ideya sang imo nangin eksperyensya sa nasambit nga kompetisyon. Siguro, I guess, experience ko siguro, like Philippines is, summer season kita, humid. Nag-suffer kita ko sa init. Na, tong problema ko sa init, kag siguro klima, kag terrain sa aton nga trail diri sa Antique kag siguro nutrition ko man kay sometimes hindi ko proper nutrition ang self ko kay gisaga focus na lang ako sa race kag gusto ko magdaog tay amo na siguro ang mga na-inventro ko sa competition. At what point sang imo nga karera, Sir Jobert, nga na-realize mo or nabalaan mo nga ikaw gidya ang makampyon sa 80-kilometer long trail men's category? Although every race, wala mo ko expect na muna kung mauna ka, nga madaog ka gid kay every time finish line na isa na lang ka minute, pwede ka pang maunahan sa kontra eh. Although siguro mga nakita ko ng finish line, kagaway nagasunod sa akon, piling ko nga ako nagigman ni nga ako na yung corona magdaog ako. For the information, Sir Jobert, no, sa aton nga mga tagpalamati, tagadiin bala si Sir Jobert, no, kag anong imo nga anong nagtulod sa imo nga mag-join no sa Philippine Trail Running Championship? Ako gali si Jobert Ilmagi, no, from Barangay Bagay, Batas, Iloilo. And isama na ako ka-tour guide dito sa amon nga lugar. Kag siguro, amo na. Mga ambal ko. Sir, ano ba lang anong nangin rason no nga nahuyugan mo ini no ang trail running? Ano ba lang nangin inspirasyon mo nga abalang nagsulod ikaw no sa patag sang trail running o kon ang pagdalagan nga ini no sa nga may mga elevations sa nagkalain-lain nga mga lugar no diri sa syudad or rather sa pungsod Pilipinas kag abroad? Siguro, sa una, gamay pa ako. Dito kami nag-start sa bukid. Tagang amon eskwela ako, elementary kag high school. Layo ang amon balay sa eskwelahan. Amon na ginadalagan ko na lang mapagpo sa eskwelahan kag magpuli. Kaya adlok ko mag-late sa eskwelahan. Kag siguro, kay kadali na lang ako. Way ko balon magpagkanto sa eskwelahan. Mapuli na lang ko kag mga igma, kag mabalik sa eskwelahan. Amon na siguro. Kag nagatabok mo kami sa Antique. Kay may uma dito ang tito ko. Tapos gabalik lang kami dito kay magkapangakot sang produkto kay layo kami sa sa kalsada.
amo nang ginagamit namon nga transportasyon ang akuton lang namon pagka namon nga lugar kag dito ang lapit nga access nga baligyan sa mga produkto namon. Siguro dira ako nahubog. So in other words, sir, bata ka pa lang yan, naga-trail running ka na. Siguro maybe ma'am kay gamay pa kami, wayam kami brown suma, libot lang kami diyan sa may bukid. Sunod sa mga parente ko, pakaisa ko, mga playmates ko, lagaw-lagaw kong ding suba, bukid. Tabok-tabok dito sa piyak nga nga probinsya, kay dito may umatito ko, siguro di tama na ubog ang aking skills. Na-build. Sir, speaking of the professional naman yang side no sa trail running, ano nga edad ikaw nagsulod sa mga kompetisyon as an ultramarathoner no, as an elite athlete na gid no sa mga trail competitions? Siguro I'm start 17 years old no, 2017. Then siguro mga major races na gid nga dagko na gid nga mga events siguro after pandemic na 2021 until now. Yeah. So anong pinaka farthest nga distance nga imo na intrahan sa mga karera nga ginpasakupan nimo? Siguro ang 100 km sa Hong Kong, ang North Face Hong Kong 100 mo to siguro ang pinakalawig ko nga na so far sa akon nga karir. Subong. Balikan naton sir no ang Philippine Trail Running Championship 80 kilometers nga abala kinahanglan nimo no nga mag-join sa sininga competition, may effect bala ini no sa imo career as an elite athlete? Yes ma'am, we need to qualify sa long trail sa Piltra sa Philippine Trail Running Championship sa aningalan because amo na ang ma-qualify kami i-training kami liwat tapos compete kami sa Southeast Asian Trail Running Cup dito sa may Indonesia kag sa Asia Pacific dito sa China siguro this year yeah. So to clarify, Sir Jobert, qualified ka na for an international trail championship no after sang imo nga kadalagan or kampyonato sa Philippine Trail Running Championship nga ginhiwat sa San Remeo Antique. Yes ma'am. Oo. So paano mo sir no ginpreparahan ang imo nga karera no diri pa lang sa San Remeo Antique? Ano ba lang imo nga race plan nga ginpatuman no para nga makuha gid ya ang kampyonato sa nasambit nga karera, Sir Jobert? Siguro train hard, self-discipline kag proper nutrition siguro kag self-trust kag siguro mo na. Sir, do ano kalawig nimo ginpreparahan ang ini nga competition? Siguro after my race sa mga Hong Kong from January, then until the event we have a last race in Hong Kong but siguro karga ko naman to para magtipon pursa para diri sa event kani para sa championship. Adlaw-adlaw ikaw, Sir Jobert, train adlaw-adlaw ikaw nagadalagan especially sa mga elevated areas naton dira sa Igbarasbi no or sa probinsya sang Antique? Yes ma'am, but we have a rest day. May rest day man kami, pero kung mag-training, train gid. Dapat gaan gid tayo mag-training. Kaya mo lang ang time nga mag-build mo ang imo strength. Sir, sa akon nga research, no, you are also part of our national team o Philippine team, no. Paano ikaw na-qualify, no, sa mangin kabahin sang aton nga Philippine team? Maybe last year nag-qualify kami sa Cebu para mag-compete dito sa may Spain. Then siguro this year nag-train hard man ako para ma-qualify man ako
for our coming future race man sa different countries man siguro. Paano sir no ginbag-o sang trail running ang imo nga kabuhi no? Anong mga benepisyo nga naagom nimo bangod sang imo nga pagdalagan sa aton nga mga kabukiran? Siguro for number one, for good health. Then, siguro, it helps mo siguro mag-go out ako sa akin comfort zone, kag discover sang mga new skills, kag new ideas, kag mingle with the other people siguro around me. Kay sino mo sir no gina-dedicate ang imo nga kampyonato sa ginhiwat nga Philippine Trail Running Championship? Siguro sa akong family, sa akong mga loved ones nga nagapalangga sa akon, sa mga fans ko, kag sa mga tao nga nagapati sa akong abilidad. Kag siguro sa akon man coach nga nagapati man sa akong abilidad nga ginapus man ako through hard para nga maabot ang akong mga handom kag ma-achieve ko man ang gusto ko ma-achieve nga goals sa akong life. Sir no, dako gid yay yung opportunity nga ginhatag no sang trail running sa imo. Nakalabot ka na sa mga nagkalain-lain nga pungsod. Ano nang mga lugar nga ginkadtuan nimo Sir Jobert no for a trail competition? Siguro as of now pa lang Spain pa lang kag kaduwa magbalik sa Hong Kong sa mga mga dagko man nga competition siguro nga compete nga different countries man. Amo pa lang man na siguro. Sir, pwede mo bala ma-share sa amon no kung anong ginintrahan nimo sa Spain kag sa Hong Kong kag ano nga mga distansya no ang ini nga mga dalagan nga imo ginpasakupan? So far sa Spain is 80 kilometer World Championship. 73 countries kami to nag-compete, mga more than 300 to 400 plus man kami mga world champions ko. So ang experience ko siguro to ang terrain nila kag altitude sobra kalamig kag hindi budlayan kami mag-adapt sang climate siguro. We need more months, more days para nga mag-training to compete with the world champions nga mga elite athlete no. So far siguro sa Hong Kong ang experience ko man to ang stairs, more on stairs kag lamig man. Siguro kay humid kita sa Philippines. Muna ang kontra ko bro ang kinahanglan ko mag-train sa lamig para nga maka-cope up man ako kag makalagas ang elevation kag para makalagas man ako sa akong mga competitors. Sir, ikaw ba kumbaga self-practice ka lang or kumbaga solo lang ang imo nga pag-ensayo sa competition or may ara ikaw nga coach nga nagagiya sa imo kung naga-guide sa imo para nga madaog no kung madag-an nimo ang mga karera nga imo nga ginapasakupan? So far we have a team sa Filtra nga nagatugro man sa amon sang program kag mga tips kag mga ideas para sa mga coming race namon sa different countries. But I have a coach na friend ko man, nga close friend ko man nga nagmotivate man sa akon ba nga mag-ensayo todo kag disiplina man sa akon kung anong mayo ko nga moaton kung hindi. Kag na-consult man ako para kung anong pwede ko ba imoon i-improve ko pa kag ang hindi nga dapat para nga dahil sa coming race hindi ako mabasag, hindi ako matabaan kag namin aking kondisyon. Sir, after sang kampyonato sa Philippine Trail Running Championship sa San Remeo Antique, ano pang mga masunod nimo nga mga races nga pasakupan kag paano mo na ini ginapaghandaan no ang mga kompetisyon nga ini? So far siguro sa ang lapit na lang sa April 17 to 18 ang Danao City International Trail Marathon dito sa May Cebu. Tapos siguro wala pa ko balok kung may coming pa this May, pero sa July siguro Indonesia kami sa Southeast Asian Trail Running Cup. Tapos Asia Pacific sa November dito sa May China siguro. Naman ang coming race ko nga tagko. So anong mga preparations man na sir no kay especially may April ka pa no nga
nga competition lapit na lang gid katama. So anong mga ginaubra nimo agod nga ti kondisyon ang imo nga lawas no, maayo ang imo nga kaimtangan prior sa race and also during and after the competition? Siguro ano lang ang proper nutrition, tapos proper sleep kag condition. Kag ano siguro more on easy lang muna. Kag more on hydration plan. So sa aton nga mga sauturan no nga gusto man mangin isa ka trail runner sa ulihi o kung nag-prepare sang ila ka ugalingon nga sudlon no ang ini nga patag, anong imo nga mahambal sa ila no, anong mga ma-share mo nga tips sa ila especially sa mga baguhan pa lang, Sir Jobert? Siguro ang mga running enthusiast man, mga running, tapos siguro mga hiking man kay tour guide ba na ko no. Prepare yourself before you enter that kind of preparation. Okay, hindi ni basta-basta ano ni ang extremely na sport kag kinahanglan handa ka gyud. Ang lawas mo hindi ka magpadaso-daso nga amor mo lagan lang na kaya ko na. Dapat i-prepare mo gid ang self mo, dapat may proper training gagid kag sikagid sa mga expert kang mga kang mga proper mga gears, mga condition, mga nutrition like that. Tapos mga ideas para nga handa ang lawas mo magsulod sa amo nga sport kag hindi ka ma-injury kag matamaan bala sa imo nga pagsulod sina nga sport. Sir, no, na-mention mo kaina nga isa man ikaw ka tour guide, no, while being an elite athlete o kun ultramarathoner, no. So, paano ang mga event kaangay sang Philippine Trail Running Championship naga-promote, no, sang mga lugar, mga matahom nga lugar, mga matahom nga kabukiran diri sa aton sa Western Visayas? Yeah, ma'am. Siguro, dito sa Igbaras, damo man dito yung ground. Dito sa may Niagaw, tapos man sa mga tubungan. Tapos, dito sa Tike, mas damo man di. Pili ka lang. Siguro, kay ang hiking, mas good na sa health, tapos makadiscover ka pa. Tapos maka-aklo ka pa ng friska nga hangin diri sa kabukiran. Kag makamingga ka pa sa mga ibang nga tao, kag sa mga locals diri. Kag ba siguro ang mga benefits nga makuha mo. Sir, Sir, kinahanglan bala mag-invest ang aton nga mga beginners sa mga right shoes, no? Kinahanglan bala nga may ara gid sila sa mga gears, no, nga kinahanglan para sa trail competition or even hindi man gani competition, no, but mga trail running events. Siguro depende man ma'am kay ay start man sa rugs nga gabakal mo ko sa kayo isa kag isa sa una kursos naman nagamit ko pa lagan-lagan training, pero sa kung hilig mo siya dapat mo siya accept mo ang mga pains, struggles kag ang mga mga troubles nga maagyan siguro. Hindi man gid ang nami ang mga gears mo. Kinahanglan mo lang nga komportable ka sa kung ano ginasuksok mo kag happy ka sa ginahimo mo. Pero kung may barakal ka da, may mga gears ka da nga gusto mo mag-advance, mas okay pa gid kay ang gears gabulig pa gid para ade kung padalagan ka, mas nagadasig ka pa gid kag mas confident ka pa gid kay karon to kung gamit ka sang guba-guba siling ko ay amo ni ang problema ko daw galo moral ka naman. Siguro amo lang siguro ma-advise ko ma'am. Si Sir Jobert, no, ang pamatuod nga hindi manggid kinahanglan sa mga malahalon nga sapatos para nga mangin madinalagon sa ilang patag, no, ang trail running for example, no. In fact, siya karon, no, naga-represent sang pungsod Pilipinas sa mga nagkalain-lain na nga mga trail competition. So siguro sir, no, sa mga competition na nga imo ginintrahan, anong mga reactions, no, sang imong mga abyan, ginikanan, no,
right after nga mabalaan nila nga nagdalaog ikaw sa mga ginapasakupan nimo nga mga kompetisyon? So far, ma'am, happy man sila sa mga nakakita nila sa ako nga na-achieve ko. Pero sa una, kung ka-starting man, hindi ka ma-expect sang dayon, sang ang good result dayon. Damo ka pa nga mga troubles, damo ka pa nga mabatian sa palibot mo or something yan. Pero never mind mo lang, kag do your best, kag be happy on what you're doing. Kay biskan ano man nga patag sa aton nga sa life, kung di kita happy sa dinay mo, hindi kita mag-success kag mag-improve. Sir, sa aton nga mga tagpalamati man, no, especially those nga gusto man nga magpadulong sa banwasang Igbaras, no? Anong mga ma-recommend nimo nga mga lugar dira sa inyo nga banwa nga pwede kadtuan sang aton nga mga turista, mga bisita, and dala training naman, no, sa ilang trail running journey bilang mga beginner sa sina nga klase sang sports? Siguro for me, kay dira ako sa Bagay ay mga bukid kami gisa na ang kilala na nagitong na ang Napulak, kag akon man nga naging Mandor Mountain, kag naging home court ka man, no. Siguro pwede man sila mag-try kag maglagaw, damon kami mga bukid like sa mga Kabugaw, kag sa Barangay Pasi, kag kita amon sa Bagay, damo man may sansanan kami may Tigurang, may kami may Tingalon, kag Napulak, kag sa may Kabugaw, damo man to mga bukid. Ang kontak man sila sa mga kilala nila nga mga guides, kag mga coordinator sila sa munisipyo sa Igbaras, kag kung paano makakadto sa amon nga lugar, kag maka-training dito. Kag sick lang sila, kag pwede man sila makasik kang help kung pang beginner ba sila or gusto nila nga makaupod kung mag-training, trail run dira sa Igbaras. Kaya damong kami man mga friend na nagadlagan, pwede namon sila ma-refer para nga ma-boost man sila ilang confidence sa trail running. Kaya kung gusto nila nga sadlan, amo na sila ko i-seek nila ang mga troubles kag mga magyan nila nga mga sakripisyo sa mga patagas kasang sport. Sir, curious lang ako, no. Sige pa bala ikaw, no, bilang tour guide dira sa banwasang Igbaras, or since nga may mga competitions ikaw from time to time, paano nimo ginabalanse, sir, no, ang imong life as a tour guide and also as an elite athlete? Siguro ma'am, kung sa magpuli ako, pwede ako koda ka-guide, makakontak lang sila sa akong, kung may kaitam ako, pwede ko sila i-tour sa amon nga place, tugulan ko sila time. Pero kung may training ako, amo na, tulungan ko na sila nga may training ako, may coming race ako, para mapabalo man sila sa akong schedule, para hindi man sila mabudlayan para pwede ko sila i-refer sa iban or something may makita sila nga mas ibang agad na hamutan nila. Yes. And by the way, sir, no, ang tawag sa imo sang mga runners man, mga mamaw, kay ti grabe, ultra marathoner, 80 kilometers, sometimes naga 100 kilometers ka pa, no, nga dalagan. So, may mga best ba, sir, nga during the race nagambal ikaw nga untaton mo na ni masuko na lang ko, hindi ko na ni pagpadayuno ng akon nga karera? May mga muna ka nga mga moments sa imo nga mga competition, Sir Jobert? Siguro ma'am, kung nagalo-moral na ako siguro kung may nabatagan ako sa mga lawas ko, like may injured na ako or something may mga bagay nga mag-change sa akong health or climate change man siguro. Siguro ako isip man ko nga mag-withdraw, pero so far daw ay pa man ako dagit-dagin surrenderan. Hopefully tani wala lang para always lang in good condition.
That is correct, no? But sir, if ever, no, nakabatsyag ikaw siyang kabudlay while ongoing ang imo nga race, anong mga gasulod sa imo nga isip? Anong mga words nga ginahambal mo sa sarili mo, no? Para masiguro nga motivated ikaw tubtob, no? Nga matapos ni more makalabot ikaw sa finish line. Siguro ang masiling ko lang is it's up to you kung mong lawas may kung kaya pa or hindi na. Kay kung di na man kaya, kag nagano na, pwede mo na ma-withdraw. Pero kung kaya mo pa, post lang. Tapos kung feel sometime, mental over body na eh. Kung pamatian mo lang lawas mo, hindi na siya kay gabatyag. Pero kung pamatian mong mental mo, isiling siya, hindi na siya kay sakit na, batyagan na siyang lawas mo. Pero kung patian mo, kung isundol mong lawas mo, kaya pa man mo na i-push. Pero depende man isa, kung may proper sleep ka, kondisyon, kag proper gears, siguro amo na patuloy. Pero kung sometimes nga hindi pa yung proper gear mo, wala ka sa kondisyon, feel sang body nga mo mong surrender, duwag mo nang patuloy, baka malipong ka sa dalan. Yeah, that is a reminder gid sa aton nga mga athletes, no, nga nagapasakop sa mga kompetisyon, no. Batsyagan nyo gid, no, ang inyong lawas, no, kung anong mensahe nga gina-relay niya sa inyo, and kung hindi nyo gid kaya, hindi nyo man pagpilito, no, especially kung masingkal ang init, no, hindi kondisyon ng inyong lawas sa inyong karera, so dapat nyo gid, no, nga pamatian ang inyong body. Sir, may mga ano kalawig nimo natapos ang 80 kilometers sa Philippine Trail Running Championship sa San Remeo Antique? Almost 11 hours siya and 55 minutes. Wow. Kung natapos siya. Wow, amazing. 11 hours, 80 kilometers ang distansya sang karera ni Sir Jobert Elmagi, no, sang Banwasang Igbaras. Sir, para sa imo, kaya mo pa ma-surpass ang ina nga distansya, ang ina nga time, no, sa muna nga distansya, 11 hours sa 80 kilometros? Maybe in the coming future, siguro kaya kung sa proper sa nami lang condition mo, kag proper health ang in good health, kag siguro maybe prepare para maging all the time prepared ka sa imo competition, kag ready ang imo kalawas nga bakbakan kung ano man nga pagtiraw ang ipaagis ang trail sa imo sa along the way of competition. Sir, madamo ikaw sa mga na-inspire nga mga pamatanon dira sa inyong nga lugar, no, nga magdalagan man, magpasakop sa mga trail competition. And also, no, gina-inspire mo man ang imong mga kasubong nga mga trail runners nga kabahin sang aton nga Philippine team. Basi may mensahe ikaw, sir, no, sa kapwa mo mga trail runners or kapwa mo miyembro sang Philippine team? Siguro ang ma-advise ko lang sa ila siguro, be happy of what you are doing. Tapos kung it hindrance your career or something like that, make it focus muna. Tapos be consistent lang kung ano ang mas better sa life nyo. Siguro anytime pwede ka man kadlagan, but mostly mo gid ang self mo nga may kuoton ka gid na sa daw mo tanan. Kay kung sa vlog sa imo mahulag ang running, maybe you will stable mo na ang self mo. Kaya na lang man ang running. Hindi man na magula sa Saudi. Kaya focus in life over kung ano ang maka-improve sa imo nga incoming future from now or coming future. Yan. Wow. Siguro ang mga advice.
Thank you for that message, no, Sir Jobert, para sa aton nga mga atleta, mga trail runners naton diri sa pungsod Pilipinas. Siguro last na lang, sir, basi may ara ikaw sang gusto tamyawon or pasalamatan, no, nga nangin kabahin sang imo nga journey sa kadalagan, no, sa Philippine Trail Running Championship. Okay, siguro natamyaw ko lang ang akong mga kaparentiyan sa Barangay Pagay, no. Sa first is si Sinong Boyet, Christopher Eriman ang nagpursugid nga sa una nga mag-intra ako sa trail running para ma-discover ko ng self ko. Sa ilan ni nung JP Eriman man ang bata manikap, mga family ko mga Ilmagin family sa Bagay, sa Igbaras. Natamyaw ko man ang tanan nga mga taga-Igbaras nga nagapati sa ako abilidad, no, sa mayor namon sa mga SB namon, tapos sa mga loved ones ko nga nagapalangga sa akon, sa mga hiking community nga nagbulig sa akon, nga nag-start lang ako, sa mga organizers, siguro sa mga nagapalangga siguro sa akon, siguro mga friends ko nag-post too hard here in Antique and in Iloilo and different part of the Philippines, mga trail runners man nga nag-motivate, nag-push kung di na ko magkanto, nagabulig. Siguro siguro itamyaw ko lang ang isa na din siguro ang Piltra, naging instrumento man para makalapa ko sa Philippine team. Sa mga siguro mga hiking community, hindi ko lang mag-isa-isa, pero sa may mountain bodies nga piramida nga nag-hike sa Igbaras, no, sa Paged. So far di ko lang mag-isa man na maisa-isa, no. Sa Iloilo Paddlers Club, sa iba pagita. Sorry kung hindi ko kumutan ng tamya, mula na yung tandaan ko subong, no. That is all right. Magpasalamat ako sa inyo tanan, no, kung sino mo kamuda, ang mga anonymous people nga nagbulig sa akon. Bakit ako yung nabulig para sa akon mag-start sa akong career, no. Salamat sa inyo tanan, gabay pa nga, damo pa nga blessings nga mag-abot sa inyo. Thank you. With that, sir, no, madamo man nga salamat sa imo nga tiyempo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Bisan nga may problema kita, no, sa aton nga connection, but still ginhatagan mo gid kami sa nga tiyempo nga makilala ka, no, ma-share sa amon ang imo nga istorya and of course ang imo nga experience sa Philippine Trail Running Championship sa San Remeo Antique and also sa iban pa nimo nga mga kompetisyon nga ginpasakupan sa gwa sang pungsod Pilipinas. Sir, madamo gid nga salamat sa imo. Congratulations sa imo nga kampyonato and kabay pa, no, nga i-bless ka pa ni Lord, no, nga madamo pa sa mga championship ang imo ma-conquer sa diin man nga mga races sa gwa kag sulod sang pungsod Pilipinas. Sir Jobert, madamo gid nga salamat, maayong aga sa imo. Okay, thank you very much. Nabatian mga kaabyanan si Sir Jobert Elmagin, ultra-marathoner kabahin sang Philippine team, Philippine Trail Running Team. Congratulations sa iya kay na-conquer niya, no, ang 80 kilometers long trail men's category Philippine Trail Running Championship. 11 hours mga kaabyanan. Truly a mamaw. Amazing because siling gani ni Sir, no, bata pa lang siya kay ti ara sila nahamtang sa nabukid nga bahin sang Igbaras, and at the same time, no, nagasaka-saka sila sa bukid, nagakadto sila sa probinsya sang Antique, no. Dira na hon ang iya nga talento o kon ang iya nga skill sa trail running. And at the same time may mga best man, no, sang unang
school shoes pa ang iya ginagamit sa iyang trail running. But look at him now, no? Nagadala lang naman sang award o kon pagkilala para sa Pungsod, Pilipinas. So, kaduwa siya, no? Nag-compete sa Hong Kong and nakakompete naman siya sa Spain. May ara siya sa mga incoming races, no? Sa sulod, kagwa sang Pungsod, Pilipinas. Kabay pa, no? Nga mangin madinalagon man ang ini nga mga kompetisyon. Actually, dugay na nato niya gusto ma-interview, no? Si Sir Jobert bangod man sang iyang mga kadalagan, no, nga ginahatag hindi lang sa Banwasang Igbaras but also sa iban pa or sa Pungsod, Pilipinas, no. So thank you so much kay Sir Jobert Elmagin. Wala na kita sang tiyempo mga kaabyanan. Madam, gid nga salamat sa inyong pag-upo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa mga nagtutok sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Thank you man sa atong mga katuwang technical diri sa studio, Sir Alan Defante, ka sa transmitter si Sir John Magallanes. Nanging kaupod ninyo mga kaabyanan, Hope Torichante, kaginiang Tukib. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.